Good morning, good afternoon, and good evening po sa lahat, sa inyo na nanonood ngayon. Welcome back sa channel, another day, another vlog. My name is Rod. Ako po ay nakatira at nagtatrabaho sa New South Wales, Regional, Australia. For today po, for this video, basura day namin ngayon, no? So magtatapon ako ng mga ilang gamit na hindi na namin ginagamit o yung mga gamit na sira na. Pwede namang ilagay sa curbside dyan sa roadside namin, kaya lang ayokong naka-ano lang doon, naka-stay lang sa curbside for a few days. Gusto ko kasi dalhin siya sa pit. Yung pit kasi yun yung waste management center dito sa lugar namin. Doon tinatapon yung mga basura. Kasunod ng pit is may junction na tinatawag. Yung junction naman, ito yung lugar kung saan yung mga bagay o mga things na pwede pang ma-recycle, pwede nating dalhin doon at binibenta ng mga staff o nung council. So yeah, if may extra time ka, samahan niyo ako, magtapon tayo ng basura, and yeah, let's go. Tara. Yang nakikita niyong mountain, Mount Panorama yan. Diyan nangyayari yung racing event every year. So may racing na ngayon, mga mga November at October yata. Gaya sa ibang bansa, yung waste management center dito is malayo siya sa town center o sa city center. Kasi nga, mga basura, di ba? Dapat malayo siya sa mga residents. Tingin ko nasa mga 1 to 3 kilometers away from our home. Hindi naman ganun kalayo. Pag may sasakyan ka, okay lang naman yung biyahe papunta doon. So malapit na tayo. Kung makikita mo yung makikita nyo yung building sa left side, papuntang left side, yan yung junction. So may red light, hintayin lang natin matapos yung truck kasi tinitimbang yan kung ilang tons. Tapos yung nabawas na basura, doon na nila kinukompute kung magkano yung babayaran. So yung mga fees naman, di ko alam kung nakikita nyo na sa my right side yung nakasulat yung schedule of fees. So iba't ibang klaseng
mga basura, iba't ibang fees. Since yung waste natin sa likod ng sasakyan is mixed, so sasabihin ko na lang na na general waste or mixed waste. Hintayin na natin mag green light. Yun. Hello, mixed waste? Just over to the transfer station, thank you. Thank you. Ayun, tinimbang na yung buong bigat ng sasakyan. At saka paglabas natin mamaya, i-compare niya sa sa bagong weight. Dito muna tayo sa general waste first. So yung general waste natapon na natin doon sa general waste section, di ba? Dito naman yung mga metal. Dito may metal dito. Tapon natin. Tsaka itong mga itong mga electronics. Doon natin itatapon sa e-waste. Kasi may mga may mga chips, may mga motor sa loob. Yung iba may mga batteries. So tatapon natin dito sa may bandang e-waste. Ito yung e-waste. Ayan. Lagay natin dito. Ayos. Yung iba dyan may metal din. Tsaka yung unahan may green waste. Tsaka doon banda, may mga oil doon. Yung mga hindi na ginagamit, di ba? Balik lang natin to. Yun. Tigas. So, doon banda, kung didiretso ka pataas, papuntang yun, parang Smoky Mountain nila. Ayos. So, tapos na tayo magtapon ng basura. Bago tayo lumabas, kailangan muna natin magbayad.
Yun ang pinagkaiba kapag ilalagay mo lang sa curbside yung basura nyo, yung mga appliances, yung mga ganun. Yung council na ang kukolekta, wala ka nang babayaran. Pero kapag ikaw ang pumunta dito sa Waste Management Center, may babayaran ka. Ayaw kasing manatili yung basura doon sa harap ng bahay eh. Kaya dinadala ko na lang dito. Kasi sometimes umaabot ng ilang days. Tsaka inuulan. Kaya dinadala ko dito para maitapon na agad. So, yan. Bago tayo lumabas, bayad lang muna tayo. Tingnan natin magkano yung damage. Financial damage. $2.44. Pay by card? Card? Yep. You need a receipt? Yeah, thanks. All good? Yep, all good. Thank you. So, binayaran natin, medyo mabigat kasi yung mga dala ko, lalo na yung electric fan kasi all metal yun. Tsaka yung chair, nasa mga $10.44. Ayos na yun. Okay, punta tayo sa junction. Naghahanap kasi ako ng table. Gusto ni Mami Lovely ng maliit na table. Yung parang study table. So, tingnan natin kung meron dito. Tingnan natin dito sa labas. Yan, may mga storage or cabinet. May mga griller din, pang barbecue. May heater din. Ito. Nakabintana. Pag may nabasag ang bintana sa bahay, pwede kang pumili dito. Hindi siya brand new pero pwede na yun. May mga yero din. Minsan nga, yung iba, dito na bumibili ng mga tiles. Yan. Mga tiles yan. Mga upuan. Kunting linis lang, pwede na yan. May mga tables din doon. Tsaka mga bike. Ito parang filtering system to eh. Ayan, may mga tables and chairs na set.
So, sana nakatulong tong munting vlog natin ngayon, no? Tungkol sa basura. Hindi ko alam kung every state may ganitong sistema, pero dito sa lugar namin, ganito yung system namin, no? So every year may basura day kami, and then lahat na naipon na basura within a year, itatapon namin sa pit. Yun yung sabi ko kanina, na Waste Management Center. Katabi ng pit is yung junction. Yung junction naman, yun yung lugar kung saan dinodonate yung mga gamit na pwede pang gamitin. Tapos binibenta nila, at kung ano man yung kita or fundings na nakuha nila is ginagamit nila sa pag-maintain doon sa waste management. So magandang sistema yon. Walang mga bagay na nasasayang, at na-maintain din yung waste management center. Di ba? So, ano naman ngayon, di ba? Para sa inyo, ano naman ngayon kung tungkol sa basura? Kasi nung nagsimula kami dito sa Australia, ng misis ko, siyempre wala pa kami gaanong kita, wala pa kami ganong kalaking pera, di ba? So yung parang weekly na task na ginagawa namin, pumupunta kami sa junction. Namimili kami ng mga gamit na mura. Di kami bumibili ng mga brand new. So nakakatipid kami in that way. Di ba? Pwede mo rin gawin yun kapag bago ka sa Australia, di ba? Makakatipid ka ng medyo malaking pera. Yung mga, ano naman, yung mga gamit dyan sa junction is, ano naman sila, tested. Tested yung mga gamit, mga appliances nila. So, meron pa ring safety inspection na nangyayari. Lahat ng mga bagay na dinodonate nila. Siyempre, ayaw nilang ibenta yung mga bagay na risk, di ba, sa residents ng dito sa lugar namin. So, yun, sana nakatulong in some ways itong vlog natin ngayon. So, thank you so much sa pagsama sa akin, and I will see you in the next one.